Hello mga idol! Gusto bang matuto ng ganitong paggawa ng thumbnail? Para mas nakaka-attract sa mga viewers at marami kang subscriber o followers na makuha. Na hindi mag-atubiling i-click ang video mo sa ginawa mong thumbnail na ganito. So kung interesado ka matuto, samahan mo akong tapusin ng video na to hanggang dulo para may matutunan ka at ma-share ko sa'yo. So let's go! So magandang araw, panibagong vlog, panibagong tutorial na naman ang gagawin natin mga idol. So ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng thumbnail na ginagamit sa YouTube at pwede rin naman sa Facebook para mas nakaka-attract sa viewers, para nakita nila ang thumbnail mo, hindi sila mag-atubiling i-click ito kasi maganda ang thumbnail na ginawa mo. Maganda ng thumbnail na ginawa mo, pero simple mo lang ginawa. Kaya kung gusto mong matuto, tapusin mo ang video hanggang dulo para matutunan mo kung paano ba ito ginagawa. Bago tayo magkalimutan mga idol, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like and subscribe. Hit mo na rin ang bell para laging updated sa mga tutorial na gagawin ko. So, ang kakailangan natin dito ay CapCut apps. Kung wala ka pa nito, pwede mo itong i-download sa Play Store. Tapos, dapat may nakaredy ka na picture o background na gagawin. So, wag ka mag-alala. Ituturo ko sa iyo yun mamaya. So, simulan na natin to. Let's get started. So, ang una natin gagawin mga idol, kuha tayo ng background sa gagawin nating thumbnail. Punta tayo ng Chrome. So, click natin yung Chrome. Tapos, search lang natin dito sa taas yung background thumbnail. So, ayan. Tapos yan, select natin yung image. So, marami ka naman pagpipilian dyan. So, i-download mo lang, i-click mo lang siya, tas i-ano mo yung download. I-click mo yung download, yan. So, click mo itong download. So, ayan na. Tas, punta na tayo ng CapCut. So, sa mga wala pang mga CapCut na application, pwede nyo siyang i-download sa Play Store. So, punta na tayo ng CapCut. Ayan na. Tapos, click nyo itong New Project. And then, punta tayo dito sa Photos. And, lagay na natin yung background na dinownload natin. So, halimbawa ito. Add. Tapos dito sa baba, iset natin yung ratio. Ito sa baba, i-click natin yan. So, yung common dyan, gawin natin 16 by 9 pang YouTube. So, click natin. So, kung makikita nyo mga idol, hindi siya compatible. Medyo may itim pa sa gilid. Kaya, i-click natin yung image and then i-drag natin hanggang masakop niya lahat yung 16 by 9 na size. So, ayan. Pagkatapos, punta na tayo ng overlay. Overlay, ito yan sa baba. So, click natin yung overlay. And then, punta na tayo sa photos. So, wala pala dyan yung ito. Yan. Add. And then, dito sa baba mga idol, makikita nyo yung cut out. So, i-click natin yan. Tapos, click natin tong remove background. So, kung makikita nyo na wala na yung backgrounds. Saka, kayo nang bahala kung saan nyo ilalagay yung picture nyo. Kung dito ba sa kabilang gilid, o dito, o dito. Nasa sa inyo na yan kung anong mas maganda sa palagay nyo. So, halimbawa itong gagawin ko dito na sa gilid. Yan. And then, dito sa baba, may makikita kayong adjust. Ito, adjust. So, para maging buhay na buhay yung picture mo, pwede mo siyang i-adjust dito. So, halimbawa itong saturation, i-adjust lang natin yung sakto yung kulay at di maputla. So, ayan, okay na sa akin. Tapos, itong sharpen, click din natin yan para mas
linaw yung picture natin. So, adjust natin. So, okay na yan. And then, dun sa contrast, adjust din natin ng konti lang. So, ayan. O, diba? Medyo naging buhay na yung picture natin. So, halimbawa yung thumbnail nyo. At overlay ulit tayo. Kunin naman natin yung CapCut na inano ko. Ito. Dinownload ko lang din yan sa Chrome. Kaya, bago kayo mag-edit sa CapCut, sana meron na kayong mga gagamitin na picture. Para hindi na kayo pabalik-balik doon. Naka-ready na dapat. So, kung makikita nyo, may pangalan yan, pwede natin tanggalin yan. So, dito sa baba, click natin itong edit, tapos, pindutin natin itong crop. And then, i-crop natin hanggang matanggal yung pangalan. Ayan. So, adjust lang natin. So, ayan. Okay na yan. Check. And then, punta tayo sa cutout uli at i-chroma key natin siya. Green screen para solid na wala na yung green. Yung background niya mismo. So, chroma key. And then, click natin yung bilog. Dapat maging green yan lahat. Para matanggal yung background niya. So, click natin yung intensity. So, ayan na. Sagad natin. Pati yung shadow, sagad na din natin yan. O, ayan. Kung makikita nyo, di ba? Tapos, lalagay ko yan dito sa may ng daliri ko. Dulo. So, kung makikita nyo, maganda na, di ba? Ikaw nang bahala kung anong text ang gagamitin mo. So, may text dito sa baba. Sample ko, maglalagay ako ng tutorial kung paano gumawa ng thumbnail sa gamit ng CapCut. So, text. Click natin yung text. So, ayan na. Halimbawa, type natin, paano gumawa ng thumbnail. Yan. So, dito sa, kung makikita nyo sa may kalapit, may style dyan. O kaya may fonts, may iba-ibang letter dyan na gagamitin. So, kayo na bahala mamili kung anong gusto nyo. So, halimbawa itong sa akin, ito na lang. Pili tayo ng mas maganda. Ito, halimbawa. Yan. Tapos, dito sa may effects, click natin yung effects para dyan marami kayong mapagpipilian na style o kulay. Kung basic, luminance, multicolor, yellow, red, blue, green, pink. Yan, marami. So, halimbawa ang gusto kong gamitin ay, so, pili tayo ng mas maganda-ganda. Yung bagay sa background natin. Pili tayo. Ayan. Halimbawa yung green na yan. So, click natin. So, adjust natin yan sa may sa hindi matatakpan yung gawa natin. Adjust natin yung CapCut natin kasi natatakpan. Ayan. Pagkatapos, paano gumawa ng thumbnail gamit ang CapCut. O kaya sa CapCut. So, add text ulit tayo. Click ulit natin yung text. Sa CapCut. Yan. So, kayo nang bahalang mag-design ng kung anong gusto nyo. So, pili ulit ako ng
style dyan. Yan, halimbawa yan. Tapos pili ulit ng effects. So yung kung makikita nyo may mga pro dyan, di nyo siya pwedeng gamitin. Kasi may bayad kasi yan. Kaya yung walang bayad ang gagamitin natin. O halimbawa yan, medyo palaki natin para basang-basa ng viewers natin. Pero mas maganda tong yellow. O, yan na lang. Check. So, kung okay na sa inyo yan, screenshot nyo lang gamit tong cellphone nyo. So, screenshot natin yan. Pagka-screenshot, back na natin. Tapos punta tayo sa gallery. Punta na tayo ng gallery. Click natin yung ni-screenshot natin. Tapos, edit natin. Adjust. Ay, hindi pala adjust pati. Crop. Pindutin natin tong crop. Tapos, 16:9. May 16:9 dyan. Tapos, adjust lang natin hanggang maging sakto. So, check. Save. So, ayan na mga idol. May pang thumbnail ka na sa YouTube o sa Facebook mo. Kung anong content yung ginagawa mo, pwede mong gawin sa CapCut na simpleng paraan lang. So, sana may natutunan kayo sa mga video ko ngayon na tinuro. So, hanggang dito na lang mga idol. Sa susunod ulit nating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at nakapollow sa akin, like subscribe naman para mas marami pa akong tutorial na magawa. Maraming salamat.